Ang kinatawang ito, Mr. Speaker, ay sumasang-ayon po sa binanggit ng ating kasamahan at kaibigan na talagang napakatindi na dagok sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na sa mga manggagawa, itong basura na serbisyo ng Prime Water. Mula po dun sa inyong presentation, Mr. Speaker, sa 16 million Filipinos na affected consumers ng Prime Water, meron ho ba tayong datos sa mga distrito na may pinakamalalaking populasyon na naapektuhan? Mr. Speaker, meron po tayong recorded kung ilan po ang mga naapektuhang lugar. At dito po, sinasabi po dito sa ating records ngayong araw na ito, na 1.7 million households po ang apektado ng serbisyo ng Prime Water, Mr. Speaker. Opo. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa ating kaibigan na kinatawan ng Las Piñas. Ginoong Speaker, ang mga distrito po, kung para sa impormasyon ng ating kaibigan, na talagang apektado nitong serbisyo ng Prime Water, unang-una ho dyan, nandyan ang siyudad ng San Jose del Monte, Bulacan, nandyan din ang Dasmariñas sa Cavite, na talagang umiiyak ang mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Sa katunayan, Mr. Speaker, sa aking pakikipag-usap sa kanila, ay binanggit nila na wala na silang ibang issue na concern. Magkaroon lang sila ng tubig. Okay na sila, Mr. Speaker. Ang pinupunto ko po dito, Mr. Speaker, doon po sa presentasyon ng ating kaibigan, kinatawan ng Las Piñas, ang pinaka-naapektuhan po talaga dito ay mga manggagawa. Dagdag na dagok itong serbisyo ng Prime Water sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sa aking susunod na katanungan, Mr. Speaker, meron po bang detalye o impormasyon ng ating kaibigan, kinatawan ng Las Piñas, tungkol sa kompensasyon o compensation na ibinibigay ng Prime Water sa kanyang mga consumer na apektado ng atrasado at basurang serbisyo ng Prime Water? Mr. Speaker, sa ngayon po, wala po akong alam na recorded na compensation. Na siguro kailangan intayin natin ang report ng luwa sa Presidente at yan ay inaasahan nating lalabas na sa lalong madaling panahon, Mr. Speaker. At aking pong naiintindihan ang kalagayan ng mga manggagawa dahil leader manggagawa din po ako. Kaya dapat aksyon na agad natin to. Sa pamamagitan ng isang investigasyon, kailangan malaman ng mga kababayan natin na nagsasuffer hanggang ngayon kung ano na ang mangyayari sa kanilang serbisyo sa patubig, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Tama po ang binanggit ng ating kaibigan, kinatawan ng Las Piñas. Wala po tayong naririnig na kompensasyon o bayad pabalik mula dito sa atrasado na serbisyo ng Prime Water. Isang halimbawa po dito, Mr. Speaker, at sa ating kaibigan, sa Cavite ho, ang mga apektado ng Prime Water ay kailangang magbayad ng 300 piso kada buwan kahit walang tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. So kaya kailangan ho natin to na talagang tignan. Kaya suportado po ng kinatawang ito ang hakbang ng bulwagang ito para talagang imbestigahan itong Prime Water. Sa susunod na katanungan, Mr. Speaker, meron ho ba tayong datos? Hindi lang naman ho mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang apektado nito. Isa rin sa apektado ng atrasado at basura. Dinidiinan ko, Mr. Speaker, basurang serbisyo ng Prime Water ay yung mga maliit at maliitan na mga negosyo, yung mga micro, small enterprises. Meron ho ba tayong datos kung ilang negosyo, kabuhayan, small businesses, at iba pa ang binigo ng Prime Water, Mr. Speaker? Mr. Speaker, kagaya po ng sinabi ko kanina, wala po tayong dalang mga datos ngayon dito. Pero inaasahan po natin through the congressional hearing po na gagawin natin dito. Malalaman po natin lahat yan. At ang aking pong feedback, Mr. Speaker, dun lang po sa mga social media na lumalabas na doon sa ating social media kung gaano kahirap ang nangyayari doon sa mga pamumuhay, lalong-lalo na doon sa mga maliliit na nagninegosyo, mga sari-sari stores,
at mga tindera sa palengke. Mr. Speaker, kailangan na po ito. At nagpapasalamat po ako. Ito pong ating kagalang-galang nakamanggagawa party list. Isa po siya. Kaya po ako na-inspire dito sa advocacy ko na to para itama po ang mali. Kailangan magsama-sama po tayo dito, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Ilan na lang po sa ating mga katanungan. Aware po ba ang ating kaibigan na tayo po ay signatory ng International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights? Mr. Speaker, may I be enlightened by the gentleman from Kamanggagawa regarding this covenant, Mr. Speaker? Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa ating kaibigan. Ang ating bansa po ay lumagda dito sa international covenant na ito. At noong 2010, Mr. Speaker, at sa ating kaibigan, meron pong inadapt ang United Nations General Assembly na isang makasaysayan na resolusyon na kinikilala ang karapatan ng bawat isa sa malinis at ligtas na maiinom na tubig at sanitation. At kinikilala ito bilang fundamental na karapatang pantao. Ang pinupunto ko po dito, Mr. Speaker, naniniwala po ba ang ating kaibigan na hindi lamang lumalabag ang prime water sa karapatan ng ating mamamayan, bagkus nilalabag din ba ng prime water itong international covenant na nilagdaan mismo ng ating bansa na kinikilala ang karapatan natin sa tubig at sanitasyon? Mr. Speaker, sang-ayon po ako sa ating kasamang Congressman Elijah, pero sa totoo lang po, kahit ano pang covenant, pumirma tayo ang ating bansa. Kung nakikita naman natin ang ating kababayan na nagdudusa dahil lang sa tubig, kagaya po ng aking sinabi kanina sa aking privileged speech, Mr. Speaker, mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig. Walang kahit anumang covenant ang tatalo kung wala kang tubig. It's a human right violation, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Ang kinatawang ito po ay lubos na sumusuporta sa binanggit ng ating kaibigan, kinatawan ng Las Piñas. At susuportahan po natin ang hakbangin ng bulwagang ito para maglunsad ng agaran, komprehensibo na investigasyon patungkol sa palpak at basurang serbisyo ng Prime Water. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat din po sa ating kaibigan. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Janet Garin, 1st District, Iloilo, for her interpellation. Honorable Deputy Speaker Janet Garin, you may proceed, ma'am. Thank you, Mr. Speaker. Is our distinguished colleague willing to answer a few queries, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Gladly. Mr. Speaker, distinguished colleagues, sa usapang tubig, and I'm referring to potable water that should service every house, every barangay, every town, and every province of what we call our country and our motherland, the Philippines. Sa usapan pong serbisyong tubig, on a macro perspective, ilang porsyento po kaya ang pinagsiserbisyuhan ng Prime Water, Mr. Speaker, distinguished colleague? Mr. Speaker, as I've said earlier, there are about 1.7 million households nationwide po. Hindi po ito sa Luzon lang, kasama po ang buong Pilipinas dito, Mr. Speaker. And if we talk about 1.7 million households, Mr. Speaker, distinguished colleague, will it be appropriate to transcend that to probably around 10 million Filipinos? Pwede po mangyari yun, Mr. Speaker. It depends on the members of the family. I think ang average po ngayon, hindi po bababa sa 5 or 6 na miyembro ng pamilya. So kung ating pong imumultiply ang 1.7 million households, maybe times 6 po ito. So may possibility po na aabot po between 8 to 10 million
individuals or In other citizens. words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, nasa 10% ng mamamayang Pilipino ang pinagseserbisyohan ng prime water. Is that a safe estimate, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, kung tayo po ay 110 or 120 million na po ngayon, siguro sa ating populasyon, pasok na pasok po itong 10 million. Kaya possible po, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kasi syempre malaki naman po talaga ang 10% ng ating populasyon. How about the 90% of the Filipino people? Are they being served by cooperatives or the private sector? May we know what are the other companies serving and supposedly taking care of potable water to every Filipino household? Sa aking pong pagkakaalam, bilang kinatawan ng lungsod ng Las Piñas, dito po sa Metro Manila, may dalawa pong malaking concessionaire dito, ang Maynilad at Manila Water. Ipagpaumanhin niyo po, Mr. Speaker, kasi hindi naman po nakakarinig ng mga complaints dun sa mga ibang concessionaires sa ibang parte ng ating bansa. At yan, sinisigurado ko, hindi lang may prime water ang nagsisilbi sa kanila, meron naman po silang kanya-kanyang water districts, and maybe, tama po Mr. Speaker, mga cooperatives po, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, distinguished colleagues, sa pagkakaalam niyo po, kagalang-galang na representante ng Las Piñas, kung titingnan po natin ang laro ng negosyong tubig, is it safe to say that there are apparently monopolies locally existing, paving way for, let's say, an excuse of delivering the not so expected services? My apologies, Mr. Speaker, I'm being very diplomatic in what I'm saying, pero linawin na lang po natin, sa pananaw niyo po ba, meron po bang lokal na mga sinasabi nating monopoliya? At kaya ang sa usaping tubig, minsan walang pakialam yung mga negosyanteng nalilink dito dahil wala namang kompetisyon. Is it safe to say that, Mr. Speaker, distinguished colleague? Mr. Speaker, it's very safe kasi sa totoo lang po, kitang-kita naman po natin ang serbisyo ng prime water sa issue ng kanilang concession agreement sa luwa at sa government. Kitang-kita natin kung gaano kasama ang serbisyo na binigay nito. Ganun pa man, nakita ko po dito, nagkaroon po ng tinatawag na interest or political interest din. Kasi during the time of Secretary Mark Villar, when he was the DPWH Secretary, may papel po siya dito. Ang luwa po is under the DPWH po. Ang pagkakaalam ko po, Mr. Speaker. My apologies, Mr. Speaker. I missed that word. Merong bill? Meron pong koneksyon ang DPWH sa Local Water Utilities Administration. It is under, ang kasama po sa miyembro ng, I think the chairman of the board ng LUWA is the DPWH Secretary. Kaya nga po, hinihiling ko po, kung may dapat po tayong baguhing batas, doon po sa grupo ng LUWA, yung composition po niya. Kasi ang nangyari po dito, during the time of Secretary Mark Villar, doon po dumami yung mga concession agreement ng prime water sa mga local water districts. Mr. Speaker, distinguished colleague, tama po ba ang pag-intindi ko sa ating kagalang-galang na representante ng Las Piñas? Pagkaintindi ko, you are implying na nagkaroon ng posibleng conflict of interest dahil meron tayong representante na related doon sa mga negosyanteng pumasok sa usaping tubig. Is that what is being implied, Mr. Speaker, by our distinguished colleague? Definitely, Mr. Speaker. Wala pong kaduda-duda. At dito po sa mga lugar na ito, Mr. Speaker, distinguished colleague, sa sinasabi niyo pong nagkaroon ng, how do you call that, a water concessionaire? Or water concession agreements, ang mga local water districts with prime water. sa mga Mr. lugar pong napag-uusapan, meron pa po bang ibang player or ibang negosyante sa tubig na pumapasok or wala na?
sa buong Pilipinas po, hindi lang naman po prime water. So ibig sabihin, meron pong iba pang. Kasi Yeah, when Mr. we Speaker, my apologies. Let me rephrase my question. Doon po sa mga lugar na sinasabi nyo na allegedly hindi maganda ang serbisyo ng prime water, dito ba sa mga concessionaire areas na ito, meron po bang ibang pumasok or it's exclusively the joint venture between the local water utility company or cooperative and prime water? wala po tayong impormasyon tungkol dyan, Mr. Speaker. At maari pong meron naman po sigurong iba na gusto ring mag-supply ng mga... What I mean, Mr. Speaker, distinguished colleague, doon po sa mga lugar na nabanggit nyo kanina, and we're talking about the current situation, sa mga lugar na pinasok ng prime water, kaakibat, ang lokal na water utility, doon po sa kanilang pinagseserbisyuhan, meron po ba silang competitor or wala po, Mr. Speaker? Mr. Speaker, as I've said earlier, wala po tayong impormasyon tungkol dyan. At tingin ko po, malaki po ang papel ng local government units dito at ng LUWA kasi po sila po ang nagga-guide doon sa mga water districts sa buong Pilipinas. At tingin ko po, matitiyak natin yan pagdating ng report ng LUWA na ibibigay sa Presidente. At the same time, an investigation that warrants this problem of our country, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleague, yung atin po bang kagalang-galang na representante from Las Piñas, meron po ba kayong datos with regards to the price comparison? Magkano po ang binabayaran ni Juan at Maria de la Cruz kapag sila ay under sa prime water? Or magkano naman ang binabayaran nila kapag sila naman ay nasa ibang lugar na hindi covered ng prime water? Ang aking pong datos na hawak ngayon ay yung minimum charge po na ginawa po sa bayan ng Mekawayan, Bulacan, kung saan sumisigil ng 355 pesos and 71 centavos for a 7 cubic meters regardless of usage po, Mr. Speaker. And how is this, Mr. Speaker, compared to other providers? Ang problema po dyan, Mr. Speaker, regardless of usage. Ibig sabihin, fixed lang po yan. Pwede pong walang tulo, pero may bayad pa rin, Mr. Speaker. Kaya nga, Mr. Speaker, distinguished colleagues, how do we compare this with other providers? With the data that is being provided by our distinguished colleague, kumusta naman po doon sa ibang providers? And I'm saying like, ito yung lugar, prime water dito. Ito naman yung isang lugar, hindi siya prime water. Kumusta po ang comparison ng presyo, ng bayarin, or ng billing ng kabahayan or industriya? Mr. Speaker, sa totoo lang po, wala po akong informasyon o natatanggap na informasyon tungkol sa reklamo, tungkol sa mga ibang concessionaires. Alam niyo po, ang pag-iisip ng mga kababayan natin ngayon, magkaroon ka lang ng tulo, ng tubig. Minsan kahit mahal siguro ang sinisingil, pero importante yung supply. At ito ay nagagamit, pwedeng inumin, pwedeng pampaligo. Yun po ang question dito, Mr. Speaker. At tingin ko, sa darating na mga panahon sa ating gagawing investigasyon, maiimbita natin ang mga kababayan natin kung ano bang naging experience nila. At doon maibabatay natin ang ating gagawing mga batas, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, distinguished colleagues, naintindihan ko po, maraming lugar na maski may tubig, talaga namang hindi iniinom yung tubig galing sa gripo for fear that it is not as safe as filtered water. Okay, medyo given po yan, although we really aspire for a country that will have potable and drinkable water. However, if you are in an urban center, medyo mahirap-hirap nga po yun. Pero isa-isahin po natin, ano po ba, kasi palagi natin naririnig may mga reklamo, ano po ba, Mr. Speaker, if the Honorable Gentleman from Las Piñas can again make a rundown about the complaint? So, una, ano po ba? Is it kulay ng tubig? Or is that supply of water? Is it the quality of water? Ano po ba ang mga ito para po natin isa-isa? Number one po,
mahina po ang tulo or wala ng tulo ng tubig. Kung meron po, madumi po ito, may kulay, may mga Ano po ang kulay, Mr. Speaker? yellowish po ito, kalawang po ang kulay nito. At may mga particles po na lumalabas doon sa gripo, Mr. Speaker. So hindi naman po siya brown, hindi siya itim, kundi yellowish po, Mr. Speaker. Hindi ko po matiyak pero nang nakita ko po doon sa mga video yung pinapanood ko. Oo, napanood ko po doon sa kagaya doon sa Rappler at sa iba pang mga social media outlet po na napapanood natin sa TikTok, sa Facebook, kitang-kita naman po. Na Hindi kung naman po green, Mr. Speaker. ano po? Hindi po berde. Wala naman po akong nakitang Pula. berde. Wala po. Wala naman pong pula. Oo. Mr. Yeah, Speaker. so Mr. Speaker, sinasabi ko lang just for the record, it's not related to any political color. Hindi po dilawan ang tubig ng prime water. But moving forward, Mr. Speaker, so we are focusing on two. Walang lumalabas na tubig, or kung may lumabas man na tubig, kulay yellow ang lumalabas na tubig. Yellowish po. May nakita po ako, brown din po. Meron ding brown. Kulay kalawang po. Oo. Kulay kalawang. Opo, Mr. And Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, will our honorable colleague recall or does he have the data kailan po nagsimula ang mga concession na ito? Nagumpisa po yan, dumami po, ako po ang pagkakaalam ko, dumami po ang concession agreement between 2016 o kung saan po hanggang about 2021, Mr. Speaker. Will our honorable colleague, Mr. Speaker, be aware magkano po ilan po or how long po usually yung window period for a concessionaire to be able to adjust and provide acceptable potable water for its consumers? Usually, ilang taon po ito? Kindly repeat, Mr. Speaker. Alam po ba, may datos po ba, Mr. Speaker, yung ating kagalang-galang na representante ng Las Piñas, ano po ba ang accepted window period for a concessionaire to provide clean and acceptable potable water in the industry? Ito ba isang taon, 6 months, a few months? Ano po ba ang industry practice, if he has any data? Kasi kung wala po, I believe this is also one aspect that should be looked into. That whenever government or LUA approves a concessionaire, whether a joint venture or an entity, dapat may time-bound siya. Kasi yan po yung mga dapat nating tingnan. At kapag ikaw ay hindi time-bound, at kapag ikaw lumampas sa ibinibigay na panahon, pwede ka namang either i-penalize or mawawalan ka ng karapatan na singilin yung iyong mga consumers. This can actually be looked into, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tama po ang sinabi ng kagalang-galang Garin. Kung titingnan po natin ang mga concession agreement, usually po, tinitake over po nila yung mga water district. May mga existing po doon na supply na po ng tubig ang mga water district. At ang balita ko po, like sa Dasmariñas, Cavite, pinakamalaki pong supply ng tubig ang binibigay ng water district ng Dasmariñas, Cavite. After po ng tinake over ng Prime Water, nagkaroon na po ng malaking problema ang water district ng Dasmariñas. So, tama po kayo. Kailangan po yan doon sa concession agreement. Very specific Mr. po. Speaker, with due courtesy to our colleague, may nasabi ka kasi na nung hindi pa siya na ibibigay sa iba, maganda ang serbisyo. May I know, Mr. Speaker, distinguished colleagues, what were the parameters that paved way to opening various local water cooperatives to a joint venture with a private entity or with another business entity, and in this case, Prime Water? Ano po ba ang naging rason? Was it because of expansion? Was it because of difficulty in surviving? Was it a purely business decision? Ano po ba ang naging rason sa pagkakaalam nyo or sa narinig nyo? Ang pagkakaalam ko po at ang aking narinig, ang isang malaking kumpanya, kagaya ng Prime Water, siguro
na-entice po or naakit po ang mga local water district. Kasi po pinangakuan po sila ng improvement ng serbisyo ng kanilang local water district. At ang nangyari po, hindi naman po natuloy yung mga pangako. Yung pagpapalit ng mga gamit sa May we pagsusupply ng have tubig. the specific promises, Mr. Speaker? Ano po ang mga pangakong napako? Ay doon po sa aking nababasang mga report, na sinasabi po na yung Prime Water daw, pinangakuan po daw sila, nagaganda ang serbisyo ng kanilang patubig. At bandang huli po sa investigasyon na ginagawa at sa mga press releases po ng LUWA, ang mga complaints po ng mga consumers or ng mga... So the promise, Mr. Speaker, is gaganda ang serbisyo, and this means like more potable water available or cleaner water? Actually, supply po ang importante. Supply, potable siguro, but I am not privy, Mr. Speaker, to the concession agreements of these water districts. Because, But- Mr. Speaker, distinguished colleague, ang tubig po ay buhay ng tao. Pwedeng hindi ito iniinom, pero kapag ito ay ginagamit sa pangluto, pwedeng magdulot ng napakaraming sakit. Hindi lamang po pangluto, pero ito po ay ginagamit sa pampaligo. At kapag madumi ang tubig, kaakibat dito yung mga sakit sa balat. At alam naman po natin, lalo na kapag ikaw ay may bata or matanda, yung sinasabi natin, extremes of age. The young and the old, yung paggamit nila ng tubig na pwede nilang malunok, ay nagdudulot din ng mga sakit. Not to mention the fact that actually without water, it's very difficult to sustain a hygienic and sanitized living environment. With this, Mr. Speaker, marami po ang datos na naibigay ng ating kagalang-galang na representante sa Las Piñas, pero marami po ang datos na kailangan din nating malaman. Dahil this happened for a purpose. Maybe there are lapses in the parameters by which concessions are being given. Maybe there are also lapses in how the government protects its people. And in this case, kailangan natin matingnan, kapag ang serbisyo ay pinangako, dapat meron niyang time-bound. That you have to produce that within a specific number of months. At kapag hindi ito napatupad, saan naman mapupunta? Meron bang mapupuntahan yung taong bayan? Will the government be there to serve as the angel who will lift the problem of our people? So, Mr. Speaker, with the indulgence of our distinguished colleague, may I put forward a proposal that in the course of the investigation that they will be conducting or the appropriate committee will be conducting, may we point out accountability. May we also point out, kasi madaling magpa-imbestiga eh. But the problem perceives and prevails, ano ang mangyayari sa taong bayan? While we are investigating saan sila pupunta, sino ang mag-handle ng serbisyo? Sino ang kailangang, will it be safe to say that the government or somebody else can come to the rescue? Yung mga bagay-bagay na ito, dahil hindi na pwedeng humahaba pa. At baka naman merong tulong na kailangan yung private concessionaire na hindi na ibibigay sa kanila. Because we have been hearing a lot of complaints right and left, basically with Prime Water, pero marami ring iba. But then at the end of the day, what is very important is that we put an end to this problem. Because water is life, Mr. Speaker. So if our honorable colleague will be amenable, may I propose that we review the powers of the Local Water Utilities Association, LUWA. May we also review which government agency is answerable if the minimum requirements of a potable water supply is not complied with. And may we also review the processes by which rates and billings are determined so that every Filipino family will not be disadvantaged to the extent of what they have paying. Mr. Speaker, distinguished colleague, paulit-ulit natin naririnig yung Clean Air Act, Clean Water Act.
Napaka-istrikto ng mga ahensya ng sangay ng gobyerno na nag-i-implement dito. But the very basic problem of potable water remains unresolved. My salute, Mr. Speaker, to our colleagues who is very brave enough to stand up. I am not pointing at a specific business entity, but what I am clamoring is a solution that will put an end to a grave problem that many Filipino families are continuously facing. I hope, Mr. Speaker, that I get the commitment and the wisdom of our gentleman, of our good colleague from Las Piñas. Mr. Speaker, I would like to thank the Honorable Garin for her manifestations. At sana po, lahat po ng mga suggestions ay maisama natin sa darating na investigasyon dito sa ating resolusyon na gagawin po dito. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Honorable Garin. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to extend the privilege hour by another hour. There's a motion to extend the privilege hour. Is there any objection? Chair hears none. The privilege hour is now extended. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Rep. Terry Radon, party list, Bicol Saro, for his interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Would a distinguished gentleman accept interpellation relating to the subject? Yes, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I think it's very important to talk about very basic principles on public-private partnerships as to why local water utilities actually undertake joint ventures with the private sector. Maybe you'd like to give some information, Mr. Speaker, as to the reasons behind local water utilities actually involve the private sector into their operations. What would be your ideas about it? Mr. Speaker, in the first place, ang LUA po is a GOCC, if I'm not mistaken. At sila po ang nakikipag-usap doon sa mga water concessionaire. Pero ang aking pong hinahangad dito is sana po matutukang maigi ng ating pamahalaan. With the information given by the Honorable Ridon, meron po tayong PPP, yung private-public partnership po na batas. Siguro we should look into that. And yun po ang problema natin siguro ngayon. Marami tayong pinrivatize ng mga public utilities po. At mukhang hindi natin masyadong natutukan po ang itong mga agreements ng mga kumpanyang ito, Mr. Speaker. Well, to be very clear, Mr. Speaker, the reasons why local water utilities and other government entities undertake joint venture agreements with the private sector would be two things. First, on the question of price, and second, on the question of service. The promise of the private sector, when it undertakes joint venture agreements with government entities, would be to ensure a better price than what we have currently at the moment with government entities operating private utilities. Second would be the promise of a better service, particularly because there are concerns that bureaucratic delay and the monolith that is government actually sacrifices public service. But on the question of the performance of Prime Water in its various joint venture agreements, what can you say about the price? What can you say about the service that is actually provided its consumers, Mr. Speaker? Mr. Speaker, kung gagraduhan po natin ang serbisyo ng Prime Water, bagsak po sila. Out of 10 po, siguro baka swerte ng maging 2 or 3 sila. Out of 10, Mr. Speaker, sa kanilang serbisyong ginagawa. And more importantly, a part of what the private sector promises when it enters into joint venture agreements with government entities
is a commitment to actually investing into the business. Because when you actually invest into a business, it means that you're able to provide funds for capital assets. And when you provide funds for capital assets, it would be used to basically better operations. And when you have better and more efficient operations, you're able to deliver on your commitment on price. Pagka ho, ganito po ba sa mga joint venture agreements with Prime Water, nakapag-invest po ba sila significantly into the joint venture partners, in the government entities, the local water utilities local water districts that we are talking about, Mr. Speaker? Sa aking pong pagkakaalam, Mr. Speaker, ang problema nga po ngayon, they are charging para po doon sa capital expenditures nila na wala namang improvement. Opo. Hindi po yata nag-invest ang Prime Water. Kaya po maraming reklamo. At ito po ang isang problema. At siguro dapat ito ang pagtuunan natin ng pansin sa Kongreso ngayon, Mr. Speaker. Well, thank you for your answer, Mr. Speaker. And again, we would have to go back to the promise of public-private partnerships, which is basically one, to ensure that better prices are provided to consumers, and to secondly, to make sure that you have better services. And in the event that a private sector partner has actually failed in these twin commitments, hindi ba tama na dapat putulin, wasakin, abandonahin na po yung ganito pong mga kontrata, Mr. Speaker? Mr. Speaker, hindi po ako abogado. Pero under the Constitution, napakabigat po ng isang kontrata. Opo. Hindi po ganun kadali unless hindi mo pwedeng i-rescind ang isang kontrata kung walang talagang malaking dahilan. Ikaw ay pupunta pa sa korte para ma-rescind ang kontratang ito. Not unless na meron pang ibang paraan, Mr. Speaker, na alam ng ating Honorable Ridon. Well, isa po dun sa mga pangako ng private sector sa pagpasok po sa mga PPPs ay ang pagtitiyak po ng presyo, pagtitiyak po ng magandang serbisyo. Pero nakita ho natin yung Prime Water pagka naglalabas ho ang kanila pong tubig mula sa gripo, una, kung hindi po malabo o may kulay, mahina po yung pressure. Tama po ba itong ganitong characterization ng actual level of service ng Prime Water? Yan po ang lumalabas sa mga impormasyong ibinigay sa atin ng mga kanilang sinaserbisyong mga bahay. At kasama na rin po yung mga investigative journalists na nagpupunta at kinukunan ng mga litrato, ang kanilang mga bahay-bahay, Mr. Speaker. So pagka po ba ganito nga yung level of service, ito po ba ay tingin nyo mag-warrant ng full review ng Kongreso? Ito po ba ay dapat mag-warrant, like what I've been previously stating, na talaga ho sigurong tapangan ng Local Water Utilities Administration, tignan ng mga kontrata na ito, tignan kung tama ba ang mga kontrata ito, nag-comply ba sa mga service obligations po nila, at kung hindi sila po nagko-comply sa kanila pong service obligation, dapat ay kanselahin na sa pinakamaagang panahon yung pong mga kontratang ito at ibalik pong muli sa local water districts. Ito po ba ay isang bagay na tinitignan po ninyo, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Habang tayo po ay nagsasalita dito sa Kongreso, ilang pamilya po ang nagsasuffer ngayon? Ang tanong ko lang po sa mga kababayan natin dito sa Halls of Congress. Habang tayo ay nagdidebate, pinag-uusapan natin ang tungkol sa tubig, ano kaya ang nararamdaman ng mga kababayan natin ngayon na walang tubig? Kaya po ako, I think this is an emergency issue, Mr. Speaker. Hindi po ito biro. At maaring abala ang ibang mga ahensya sa gobyerno ngayon. Pero tingin ko po, naniniwala po ako na aaksyonan po ng ating Pangulo ito. At siya na po ang nagsabi mismo na kailangan ilabas na ang report
ng luwa para ma-aksyon na ito. At Mr. Speaker, ang trabaho po natin in aid of legislation. Oh. Kaya po, pag na-aksyon na ito ng Executive Department, aayusin po natin. Oh. O proteksyonan po natin. Gagawa po tayo ng mga batas na talaga namang hihigpitan natin at hindi na mangyari at maulit ang mga bagay na ito, Mr. Speaker. Okay, yun lamang po, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Magandang hapon. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Keith Flores from the 2nd District of Bukidnon for his interpellation. The Honorable Representative from Bukidnon is now recognized. Thank you, Mr. Speaker. Would the gentleman from Las Piñas yield to some questions from this representation? Yes, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I also represent a district that has an LGU with a contract with Prime Water. And just like your concerns, we are also experiencing very poor service in terms of the water service that we're getting now. Sa pagkaalam niyo po, ilan po bang LGUs ang may existing contracts with Prime Water? Wala ako pong bilang dito, Mr. Speaker. Ang aking pong nanditong record ay 1.7 million families. Pero Mr. Speaker, ang alam ko po, buong bansa na po, mula Luzon, Visayas, and Mindanao, more than 100 po na water district na ang kanilang concession agreement po. At sabi nga kanina po ng ating kasama, kung almost 10% na po ng ating mamamayan ang siniservisyohan ng Prime Water, Mr. Speaker. Sa experience niyo po, did Prime Water infuse capital to improve the services sa water sa area po ninyo? Again, Mr. Speaker. Nag-infuse ba sila ng capital, pera, para ma-improve o mapaayos ang service ng tubig sa area po ninyo, sa lugar niyo? Wala po akong nalamang impormasyon tungkol sa kanilang in-infuse na capital. But ang alam ko po, sina-charge po nila ng capital expenditure ang mga kababayan natin. Kaya po tumataas ang singil nila. At yan, iintayin natin ang report ng luwa, Mr. Speaker, kung ako ba ay tama sa aking sinabi. Siguro, ang nangyayari po ngayon, wala na pong bulk water na nagsusupply doon sa mga areas na yan at sila po ay nagba-bulk selling na. Oh, doon po sa aming lugar, sa Las Piñas, yung pong isang magandang subdivision, mamahaling subdivision doon, yung Prime Water po ang nagba-bulk selling doon sa mga households po doon. So, pinapatungan pa po nila yan at medyo nagmamahal po ang presyo. Siguro, Mr. Speaker, sa darating na investigasyon, kailangan po malaman natin yan, Mr. Speaker. Kasi po sa lugar po namin, no, sa City of Malaybalay, one of the parang pang-inganyo nila to enter into the contract is that papasok ang pondo para ayusin nila ang service sa tubig. Pero ang sa experience po namin until now, parang either limited pa rin yung nasa-servisyo ng mga bahay at putol-putol. No? Hindi naman daily, but there are occurrences na buong araw walang tubig sa area namin. Ganun po ba din sa inyo? Mr. Speaker, sa totoo lang po, nung nagsisimula po sa Las Piñas, ang Prime Water, opo, ganun din po naging experience namin. Pero nung pumasok na po ang Maynilad as the I'm not sure, Western Zone Concessionaire, gumanda na po ang serbisyo doon sa aming lugar. At kitang-kita po ang infusion siguro. At kung paano po inayos ang mga pipe laying po doon, mga modernong kagamitan. At ako po ay nalulungkot, Mr. Speaker, nang nadinig ko po sa inyo na kayo pala ay sinusuplayan din ng tubig ng Prime Water pero mukhang hindi naman na ibigay ang mga pangako. Sabi nga nila, napako yata, Mr. Speaker. Tama po yan. No? Instead of improving it, ang mga residente po ng City of Malaybalay experience, no? Sometimes a whole day or 2 days na walang tubig. In contrast to the rosy picture na they painted when they entered into the agreement that it will be improved
it will be better, and it will increase the coverage. In fact, may representation sila na in 5 years' time, the number of barangays serviced by the water district under Prime Water would have to increase. But until now, ang nakikita po namin is same pa rin yung number of barangays serviced, and the service is constantly interrupted. Ganyan po ang na-experience ng mga residente sa distrito ko po. And that is why gusto po namin na hanapan ng paraan, no? To look for a way either to get out of the contract or to ensure that they deliver on the obligations in the contract, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mukhang wala na pong pag-asa na improve ang contract. Kasi po yung mismong may-ari, nagsabi po na gusto na nila pong ibenta ang Prime Water. Opo. Siguro kung narinig nyo, yung si Senator Cynthia Villar, sabi niya, gusto nang ibenta ni Manny yan. Hindi naman daw sila kumikita dyan. Parang ganun po ang sinabi niya. Nasa ano po yan, nasa mga balita po yan. So, siguro dapat po, ano pa ang dapat gawin natin ngayon? Aksyonan na ba natin? Dapat ilabas na po siguro. At kailangan ba may to make over po para magkaroon na ng tubig? So, through the congressional investigation, siguro magtutulong-tulong po tayo dito. At ako po ay natutuwa, Mr. Speaker, hindi lamang Bukidnon. Maraming parte pa ng ating bansa ang hanggang ngayon po ay nahihirapan sa supply ng tubig, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pagkalam ko rin, no? Sa contract na binigay nila, ang daming provisions doon na medyo mahirap on the part of the contracting party to get out of these contracts. May arbitration clause pa, medyo mahirap po on their part to get out of it. No? So, hopefully, if we do take the path of conducting an investigation in aid of legislation, maybe to correct whatever laws that we have as far as water concessions are concerned, to ensure that the people get the best service that they can get from the government when it comes to water. Dapat pong, I think, would you agree, Mr. Speaker, that we should take that course of action, Mr. Speaker? 1,000%, Mr. Speaker. At siguro kaya naman po tayo representative ng mga kababayan natin. Ang pinakamaganda po talaga ay proteksyon para sa ating mga kababayan. At wala naman po sigurong kukontra sa atin. Miski dito sa Kongreso, wala naman po tayong ibang hinahangad kundi ang kapakanan ng taong bayan. Mr. Speaker. Mr. Speaker, in closing, dapat obligasyon ng government, no, to ensure that everyone, all Filipinos must have access to clean and potable water. At this day and age, parang it's so prehistoric to be talking about the absence of water, di ba? Para sa panahon na to. Yeah? We're already expecting na dapat everyone should have access to clean and potable water, and everyone should be free from contracts that prohibit government from delivering these kinds of services. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Tama po yan. And I've heard, hindi ko po sigurado, pero meron po tayong, during the previous Congresses, nag-file po yata ng bill to create a Department of Water, Mr. Speaker. So, maaring pag-usapan natin yan sa congressional hearing na gagawin natin. At siguro po, mas pagtutuunan natin ng pansin ang tubig. Kasi sabi nga natin lahat, ang tubig ay buhay. Pero mukhang hindi natin siguro napaprioritize lang ang mga bagay na ito. Pero ngayon po, sa araw na ito, tingin ko magsasama-sama po tayo. I think, Mr. Speaker, this is an urgent issue that haunts our country today. Kailangan po na aksyonan na natin ito. At ako po ay nagpapasalamat sa aking mga kasama sa kanilang mga suportang ibinigay ngayong araw na ito. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the honorable gentleman from the Sagip party list,
the Honorable Paulo Henry Marcoleta for his manifestation. The Mr. Speaker. Honorable Marcoleta is now recognized. Thank you, distinguished Majority Leader, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa ating kagalang-galang na kinatawan mula sa Las Piñas. Habang nagsasalita po ang ating mahal na congressman mula sa Las Piñas, kanina ay naalala ko po ang aking mga kamag-anak sa Paniki, Tarlac, na siya rin po ang gumagamit ng serbisyo ng Prime Water. At alam na alam ko po ang kanilang dinaranas araw-araw, yung kahirapan na dinaranas nila sa Prime Water. Totoo po na ang tulong ng tubig doon sa amin, mas malakas pa daw yung ihi ng sanggol. Totoo lang. At kapag nag-flush po kami ng toilet, imbis na maging white o maging clear yung toilet bowl, lalong nagiging brown. Bunga po ng kalawang na siguro dahil sa naipon po sa tubo. Buti naman po at napapanahon na napag-usapan na po natin ito dahil matagal na pong naghihirap ang aking mga kamag-anak doon sa Tarlac, particularly sa Paniki, kung saan po lumaki ang aking tatay. Nung ako po'y naliligo doon, nung ako'y bata pa, mas masarap pa po yung tubig sa yung poso eh. Talagang bumubulwak yung tubig bawat bawat pump ninyo eh. So, mas maganda pa daw po yung tulong ng tubig nung hindi pa na-acquire ng Prime Water. Yung yung water services sa amin. So, dapat lang po talaga na maimbestigahan na ng Kamara de Representantes itong lackluster performance, lackluster service ng Prime Water. At sana lang po, sabi nga ng aking ninang na si Miss Kong Janet Garin, ang tubig naman po dito ay hindi berde. Ang tubig na lumalabas naman po ay hindi pula. Ang mungkahi ko lang naman po na kung sana ay itatalaga natin itong investigasyon na ito, sana po ay gagamitin natin ito para hindi po pagtakpan o tabunan ang ilan sa mga mahahalagang usapin natin tulad ng mga anomalous billions of flood control projects. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mr. Speaker, I would like to thank the Honorable Marcoleta for his testimonial. Kitang-kita po ang mga nararanasan ng mga kababayan natin. No other than the Honorable Marcoleta experience the inefficiency of the services of the Prime Water. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the gentleman from the 1st District of Masbate, the Honorable Antonio Co, for his interpellation. The Honorable Antonio Co is now recognized. Thank you, Mr. Speaker. Would the gentleman from Las Piñas yield a few questions? Yes, Mr. Speaker. I can still recall and it's still fresh of my memory when the water system in Masbate were bankrupt and we come into a rescue putting up 10% equity to the total construction cost. So therefore, without 10% equity, there will be no water in the province of Masbate. So, we will now, the appointing authority, in order to protect our interest of putting up 10% equity to the total construction cost. But the question, we cannot move without concurrence and approval of the law. So, this is the question. Do all water district of entire country is under supervision and control by the law or only supervision? Mr. Speaker, ang pagkakaalam ko po, meron pong budget ang LUA before. At ito po ay pantulong doon sa mga water district, Mr. Speaker. Pero narinig ko po kay Honorable Co na ang tinatanong po niya ay, Mr. Speaker, may I hear again your manifestation, your question, Mr. Speaker? If
the COA has, as a LOA, has a supervision and control of our water district of entire country. Supervision and control, medyo meron po kasi tayong tinatawag na NWRB, Mr. Speaker. At ang luwa ko po, ang alam ko po, ang pagkakaalam ko po, Mr. Speaker, ay siya po ay doon lang sa mga agreements, concession agreements, and if the Honorable, dito po, the purpose for which the administration is created is to establish minimum standards and regulations in order to assure acceptable standards of construction materials and supplies, maintenance, operation of personnel, training, accounting, and fiscal practices of local water utilities. Number 2, to furnish technical and personnel training programs for local water utilities. Number 3, to monitor and evaluate local water standards, Mr. Speaker. Number 4, to effect system integration, joint investment, and operations district annexation, and the annexation whenever economically warranted, and to provide specialized lending institution with peculiar expertise in the financing of local water utilities. Mr. Speaker. My follow-up question is that, is there a concurrence or approval from the LOA that there will be a joint venture enter into between the water district and the prime water? Nakalagay po dito, doon sa LUA, kanila pong charter po siguro ito. To effect system integration, joint investment, and operations district annexation, the annexation, whenever economically warranted. Pwede po nilang pagsamahin at paghiwalayin yung mga distrito, Mr. Chair. Oh. That falls under PPP project, Private-Public Partnership Program. Am I correct? That is partly correct, Mr. Speaker. Siguro po, dahil po yung iba po, inabutan na po nung panibagong batas or dati na pong batas, it may fall under the PPP agreement po. So I've heard, when you delivered your privileged speech, that the former Secretary of Public Works and Highways, Villar, is one of the board of directors of LOA. Can the board of directors of LOA influence as far as the joint venture? I think he, as the chairman po yata ng LUA, he can exert influence po doon po sa LUA. At ang problema nga po dito, pwede pong magkaroon ng conflict of interest, Mr. Chair, the Secretary. Or there's a possibility that they will be in cahoots with the water districts and the LOA. Am I correct? Mr. Chair, Mr. Speaker, may mga balita pong ganyan, pero I cannot confirm that. So, may possibility po, Mr. Chair. Did you really examine the contract of the joint ventures? Para po sa kalaman ng Honorable ko, hindi ko po in-examine yan. At ang mga raw information po ay galing lang po doon sa ibang mga information na nakuha ko doon sa mga agencies ng government po. Because I want to examine carefully as far as the contract is concerned, as far as the penalty clause, as well as the warranty clause, that if the prime water can no longer service reliably and affordably, there must be an outright cancellation or rescission of contract. Am I correct to say that? Mr. Speaker, hindi po, as I've said again, hindi po ako abogado, Mr. Speaker. Pero ang kausap ko po ay isang magaling na abogado. At tingin ko po, naniniwala po ako sa inyo, Mr. Speaker, na kung po pwede pong i-cancel ito kung kinakailangan, Mr. Speaker. So I would like to manifest to join twin chorus as far as immediate investigations to this matter.
motropopyo by the aid of legislations. Dahil sa tingin ko rito, ang contract hindi lang binding sa water district at saka sa LOA at saka sa prime water. There must be a representative from LGUs. Dahil an LGUs is thereafter for the welfare of our constituents in the respective districts. So, we can now impose a warranty and penalty clause na pag hindi yung dalawa umaksyon, ang LGUs ang mag-a-aksyon. Dahil ito, dalawa lang. Yes. Prime water, water district. Dapat, in the aid of legislations, dahil ikaw naman ang proponent nito, lagyan natin, there must be a tripartite agreement enter into between the provincial government as well as the prime water and the water district. Thank you, Mr. Speaker. Well taken, Mr. Speaker. Isasama po natin lahat yan. And for the information of the Speaker, hindi lang po ako ang may resolusyon siguro dito sa prime water issues. At maraming salamat po at marami po tayong makakasama dito. Mr. Speaker, distinguished colleagues, sumasaludo po ako sa ating kasamahan. Naramdam niya ang pinanggalingan ng mga ordinaryong kawani ng gobyerno na tila ngayon yung iba, habang sila'y umaangat sa kanilang posisyon, ay lumalawak naman yung tinatawag natin na risks in serving the government. Mr. Speaker, distinguished colleague, did I hear it right from the Honorable Congressman Momo na hindi naman lahat ng flood control projects ay mali at masama? Can I get his confirmation, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Totoo yun. Will you also agree with me, Mr. Speaker, distinguished colleagues, in saying na isang institusyon, kapareho ng all other institutions in our country and even outside our country, no institution is perfect and there can always be a few bad eggs that can taint the whole institution. Does this apply to the Department of Public Works and Highways? Yes, Mr. Speaker, Your Honor, because DPWH is one of the biggest agency in the government today. I think right now there are about more than 35,000 workers in the DPWH. And therefore, kung mayroon lang 1%, 2% na nagkakamali po, hindi buong DPWH ang may kasalanan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, narinig ko po ang kwento sa larangan ng kalusugan. Meron tayong mga working student na nagvo-volunteer sa hospitals. Katagalan sila'y nagiging nurse at katagalan sila'y nagiging scholar at nagiging doctor to the barrios, and ultimately they would end up in high positions serving our government and our people. Sa larangan naman ng Department of Public Works and Highways, Mr. Speaker, may I inquire from the Honorable Momo, sa loob po ba ng DPWH, meron rin mga kwento ng mga working student na naging inhenyero, nag-aral, nagsumikap hanggang maabot ang mga posisyon bilang direktor or sometimes even an executive position in the EXECOM of the concerned agency, Mr. Speaker? Marami po. Maraming mga working students, mga scholar ng gobyerno, mga scholar na pinadala ng gobyerno sa Japan, sa ibang lugar. Ito'y nanggaling sa mahihirap ng mga pamilya din, Mr. Speaker. At ngayon, ang iba, mga regional director na o kaya membro pa ng Executive Committee. Mr. Speaker, distinguished colleagues, will our good colleague from Surigao agree with me in saying that probably there is a strong demoralization within the ranks of DPWH from top to bottom? Yes, Mr. Speaker. Meron po ba tayong matitino na mga empleyado sa larangan ng Department of Public Works and Highways? Mr. Speaker, I have been with that agency for 43 years. I know that there are so many of them, dedicated personnel in the Department of Public Works and Highways, na kahit may bagyo, habang binabagyo, habang natutulog tayo, nandun sila sa karsada, inaayos,
siniguro nila na pagkatapos ng bagyo, mapadaan ang traffic as usual. Nandoon sila, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is unfortunate that the recent controversies is haunting not only the four corners of the legislative aspect, the legislative branch of government, but specifically the Department of Public Works and Highways. Matanong ko lang, Mr. Speaker, distinguished colleague, at yung ating pong kagalang-galang na colleague ay nanggaling din sa DPWH as a career official who resigned as an undersecretary. Ito bang issue ng substandard projects? Did this only happen for the past 3 years, or has this been an ongoing practice in selected and very selected areas? Mr. Speaker, right now, the Department of Public Works and Highways is implementing, I think, more than 40,000 projects annually. I believe that hindi ho lahat ay perfectong proyekto. May pagkakamali din. If you ask us kung ask me, Mr. Speaker, kung nung nakaraan mayroon ding mga pangyayaring ganon, I think mayroon ding nangyayaring ganon, Mr. Speaker. Pero parte kasi sa mga kontrata nila that they have to rectify it at their own expense. Gagawin nila yon. Pero sa totoo lang, Mr. Speaker, ngayon lang din ako naka-encounter ng mga issue about ghost project. In other words, Mr. Speaker, malamang at posible na nangyayari ito dati, medyo sa mga tago na lugar, subalit dahil sa adrenaline at kagustuhan ng ating mahal na Pangulo na mapuntuhan or matuldukan ang mga bagay na ito, ngayon lang ito na pag-usapan sa publiko at ngayon nga ay nililinis. Do I get that concept right, Mr. Speaker? Tama po ba? Well, yes, Mr. Speaker. Ngayon lang ito nabigyan ng husto ng pansin at I think this is one also of a good result. There's some good result in this actually para mapigil na rin kung mayroon man mga mismanagement sa implementation ng projects. But again, I always stand on my point that hindi lahat ng mga personahe ng Department of Public Works and Highways ay gumagawa ng mga ganong pagkakamali. Mr. Speaker, the privileged speech of the Honorable Momo caught my attention, not only because he's speaking from his heart, but more so because narinig ko kasi I come from a constituency kung saan napakahaba po ng aming coastal line at talagang maraming pamilya at kabahayan ang nakakatulog na ngayon dahil sa mga sinimulan na shoreline protection and flood control projects. So I agree with him, Mr. Speaker, not all flood control projects are wrong. What makes it wrong is those people who are unscrupulous enough to implement it on an extremely substandard basis. Now, Mr. Speaker, ang sa akin lang po, tuunan natin ang pangalawang nangyayari. While we do admit, and I do salute the Honorable Momo for speaking up and pointing this out, nakikita rin natin na yung mga flood control projects, tila nagiging rason. It is being pinpointed as the cause of every problem that exists. Kamakailan lang yung pumasok ang 3 bagyo na nagsama-sama, pinagbintangan ang flood control projects as the cause of the surge in leptospirosis cases and leptospirosis deaths. However, the DOH data will show that there were fewer cases and deaths during this time of the year as compared to the previous years, which brings to the fact that baka nagkulang tayo ng pagre-remind sa ating mga kababayan. In other words, Mr. Speaker, tila nagiging rason ang flood control issue sa lahat ng problema dala ng climate change. Will our distinguished colleague agree with that, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. I really agree on what the Honorable Garen has said.
to be honest, Mr. Speaker, a successful flood control does not mean na walang baha. Ibig sabihin, kahit gaano kagaling ang isang flood control, kung malakas ang buhos ng ulan beyond the design capacity, magbabaha pa rin. But one of the measure of a successful flood control, madaling ibsan or mag-subside ang baha. Kaya in answer to the question na kukunti lang ngayon ang biktima ng leptopyrosis because madaling bumaba ang baha. Mr. Speaker, kanina lang nakita po natin ang PowerPoint ni Congressman Momo. What caught my attention there was the fact na bawat taon padami ng padami ang basura. Can the Honorable Momo confirm this, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, may I ask the Honorable Momo kung meron ba siyang datos? Yes, Mr. Speaker, according to MMDA, datos ito ng MMDA, there are about 0.4 to 0.7% kilos of basura generated per person per day. There are about 15,000 million people in Metro Manila times 7%. It's approximately about almost 10 Ibig million. sabihin, Mr. Speaker, taon-taon sa pagdami ng tao, dumarami rin ang basura. Yes, because it's computed per person, Mr. Speaker. So if we have an increase of 10% population per year, it simply states the possibility that there's also a 10% increase in the volume of garbage. Definitely, Mr. Speaker. Matanong ko lang, Mr. Speaker, kasi nung ako'y bata pa at tumatakbo-takbo sa lansangan, naalala ko po, Mr. Speaker, palagi akong inuutusan ng aking nanay at ng aking tatay, magwalis ka, iha. Pagkatapos magwalis, ay syempre sinusunog ko yung mga dahon na yon, kaakibat dyan yung mga basura ng mga pagkain na naiwan, natira, o kaya ang mga basura-basura sa bahay. However, Mr. Speaker, as the years passed, naipatupad yung Clean Air Act, which actually prohibits the burning of garbage at the back of the houses or in public areas or even in areas covered by barangays and local government unit. Is the honorable gentleman from Surigao aware of this, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, I'm aware of that. And is it also true, Mr. Speaker, na sa pagdami ng tao, lalo na sa Metro Manila, and even in the other cities, we have a lot of rivers na meron tayong illegal settlers na hanggang ngayon ay tila patuloy yung pag-expand nila ng mga bahay nila. And in fact, in some of the rivers, talagang natatakpan na ito o tinatambakan ng panambak para maging pundasyon ng bahay ng ating illegal settlers. Yes, Mr. Speaker. Basically, actually, ang flood control is to allow the passage of a volume of water sa mga riverways. Dapat sana ang riverways natin unimpeded ang flow. At ang volume ng flow supposed to be, Mr. Speaker, ay continuous up to the outfall or up to kung saan siya lalabas. Ang problema sa ating mga river system in Metro Manila, Tulyahan man siya, San Juan man siya, Pasig, Marikina, except probably Marikina, ang ating river system, malaki ang sa taas at medyo magna-narrow down and then lalaki ulit. I mean, because of the presence of illegal construction within our riverways, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I believe the Majority Leader would like to quickly interject. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to extend the privilege hour for another 30 minutes to allow our other members who registered from the Committee on Rules to avail of privilege hour. There's a motion to extend the privilege hour for another 30 minutes. Is there any objection? Chair hears none. Said motion is approved. You may continue.
Mr. Speaker, to continue, tama naman po na talagang busisiin at merong managot sa mga flood control projects na ghost or substandard. Pero tila hindi nararapat na lahat ng problema ng Pilipinas ay isandal na lamang doon sa issue ng flood control dahil nabubuksan yung ating mga mata ngayon sa mas malaking problema. And this is the uncontrollable and unmanageable garbage that our country is producing. Do I get that right, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. That's right. Matanong ko lang, magkano po ba ang presyo kapag ikaw ay nagtatapon ng basura? That I have no idea, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, pwede po bang matanong, ilan po ba ang inaalaw ng ating gobyerno na magkolekta at magtapon ng basura ng mga pribadong sektor at ng mga pampublikong sektor kasama ang mga barangay at mga bayan? Sa ngayon, Mr. Speaker, I have no complete data about it. But on a presumption, Mr. Speaker, will our distinguished colleague agree with me in saying na napakakonte ng mga accredited garbage haulers or garbage disposal corporations or whatever you call them? Yes, definitely tama ang observation ni Honorable Janet Garin. Kukunti lang ang mga haulers ng mga basura natin, not only in Metro Manila but all other cities in the country. Is there a possibility, Mr. Speaker, that there is a semi-monopoly of garbage handlers? Baka po na lumalala ang baha sa dami ng basura, pero yumayaman naman ang kokonte na binigyan ng karapatan na gampanan ito. Most likely, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pinagbawal magsunog ng basura dahil sa Clean Air Act. Yan ay nirerespeto natin. But when we talk about the feasibility and the doability of the implementation of the Clean Air Act, is it not that we are inspiring people to throw garbage onto the rivers or throw them anywhere and clog the drainage, clog the rivers, clog the areas, resulting to flooding, despite the fact there is actually increase in the number of appropriately constructed flood control projects? Yes, Mr. Speaker, I agree with that. In other words, Mr. Speaker, panahon na para ungkatin din natin bakit ba sa Pilipinas napakamahal magtapon ng basura. Bakit ba sa Pilipinas pinagbawalan natin gawin ito, pinagbawalan natin ang incineration, pero meron lang iilang mga negosyante na naging pangkabuhayan nila ang basura, subalit ang presyo niya ay napakamahal. Panahon na rin siguro, Mr. Speaker, distinguished colleagues, na ungkatin natin ang punot dulo at ang totoong rason ng maraming pagbaha, hindi lamang po sa Metro Manila, kundi sa buong area ng Pilipinas, lalo na sa urban centers. And is it not, Mr. Speaker, distinguished colleagues, that we also have to call on the DILG to augment the resources of the barangays and the LGUs para tulungan silang gampanan ang kanilang tungkulin na itong ating mga ilog ay hindi patayuan ng bahay, itong ating mga ilog ay hindi patayuan ng infrastruktura, at itong ating mga drainage system ay hindi gawing basurahan ng mga barangay, ng mga tao, ng mga bahay na walang choice, kundi maghanap ng paraan dahil kapag sinunog nila ang basura, sila naman ay mapipinalize at makakasuhan. Pag tinapon naman nila, hindi naman nila afford because every fee that they pay is actually passed on to their constituents. Does our distinguished colleague agree with this, Mr. Speaker? Yes, definitely, Mr. Speaker, I agree with you that
to control floodings, it needs a multi-agency approach. It's not only DPWH. Hindi lang kasi ang flood control ang pagkontrol ng baha, hindi lang flood control ang isang solusyon. Maraming solusyon dito. Maraming dahilan kung bakit nagbabaha. And lagi akong tinatanong kung anong mali sa flood control. Wala mali ang flood control. It's only on the implementation of flood control. Ang flood control ay solusyon sa baha. Isa sa mga solusyon sa baha. Ang mali lang kung mali din ang implementation ng flood control system. Mr. Speaker, distinguished colleague, nung unang panahon, nung wala pa ang Clean Air Act, meron po tayong mga ospital who dispose of their medical waste via incineration. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-opera o nagputol ng paa o nagmenanganak at merong placenta, itong mga medical waste na ito ay sinusunog because it makes them zero infectious and it also allows the hospital to dispose of their medical waste. Dagdag pa dyan, yung mga karayom na ginagamit sa mga pasyente para kumuha ng dugo o magbakuna. During the pandemic, we had a lot of vaccinations right and left. At ipinagbawal ang pag-dispose ng mga karayom or syringes and the needles because it was supposed to be collected by the Department of Health through a provider that they commissioned and brought to the south, either Laguna or in the area in the south where disposal should have taken place. Pero ilang taon na, Mr. Speaker, distinguished colleague, nakikita mo pa rin yung mga karayom sa iba't ibang RHUs. Why? Because it's very expensive to dispose and that's only medical waste. Kaya, Mr. Speaker, I salute the Honorable Momo for standing up and calling a spade a spade. Tama naman po, harapin ang mga walang karumal-dumal na gumawa ng ghost projects, na flood control projects, at iba pa. Papanagutin din ang mga kontraktor na gumawa ng substandard projects. But the Department of Public Works and Highways has also career people who are experts in their field. And dapat tulungan sila at huwag ma-demoralize. Pero hindi naman siguro nararapat na lahat ng problema sa baha ay ituro na lamang sa flood control. Dahil kailangan ito para sugpuin pa ang dagdag na baha, but we also have to open our eyes to a bigger problem. Bakit nga ba sa Pilipinas napakamahal magtapon ng basura? Bakit nga ba sa Pilipinas pinagbawalan mong magsunog ng basura ang mga barangay, but they are left with no option kasi napakamahal ng howling fee na ipapataw sa kanila? Paano naman yung mga bayan na maliliit, Mr. Speaker, distinguished colleagues? Wala silang pambayad sa basura, natatakot magsunog kasi baka makasuhan, kaya nililibing na lang kung saan-saan. We have a creeping problem that should be addressed. And the flood control mess should not be a cover to solve the real problem. And may I appeal to our distinguished colleague, Mr. Speaker, in his motion or in his desire later that the majority leader will refer his privileged speech to the appropriate committee, may also request that I put forward a recommendation that we look into the problem of garbage in our country. We look into the doability of the Clean Air Act. Ang panukalang batas ba na ito ay ginawa para lamang sa ilang negosyante o talaga bang layunin nito ay proteksyonan ang sambayan ng Pilipinas? Because the way that I am seeing it, Mr. Speaker, tama ang batas, pero hindi applicable, hindi doable sa panahon na ito. Let us not only solve the flood control mess, let us also make disposal of garbage affordable in the Philippines, and let us also amend the Clean Air Act because we need to solve flooding at the very core of its problem. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat, distinguished colleagues. And I do hope that the Honorable Momo will sustain
the problem, the investigation, up to the point of time that we really put forward real solutions to the biggest virus that is creeping in our country, the virus we call garbage. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Mr. Leader. Speaker. Mr. Speaker, I move to recognize the gentleman from the First District of Masbate, Honorable Representative Antonio Co, for his interpellation. The Honorable Antonio Co is now recognized. Would the gentleman from Surigao hear a few questions? My honor, Mr. Speaker. On our Senate inquiry or investigations, we found out that there's really a ghost project, and no less than the Secretary of Public Works who confirmed. So, what is really the basis of these ghost projects? Kaninong kasalanan ba ito? Sa Public Works and Highways? Sa contractors? Under gross negligence by the Public Works? Or the contractor or not following the construction methodological procedures? To be honest, Mr. Speaker, walang mangyaring ghost project kung binabantayan husto ng mga empleyado ng Department of Public Works and Highways. That's a correct answer. Walang pwedeng mangyari na ghost projects. So, in the negligence of the Public Works and Highways should be penalized. An outright removal from service, cancellation of eligibility, and perpetual disqualification of holding public office. And to those who falsified, because I know for the fact that you cannot bail a progressive billing. Well, in fact, the project engineer should endorse what we call SWA, Statement of Work Assessment. So, that falsification of public document is under Article 171, 172. It means that this is pression mayor, 6 years and 1 day, maximum of 12 years imprisonment, and fine depends upon the gravity of the offense. Are you agree to that? Yes, Mr. Speaker. In fact, I even encourage the Department of Public Works and Highway Secretary to file appropriate charges to people who do this. Yung mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways na ginagawa or may ginagawang kasalanan. Ginagawa natin ito dahil alam ko, lagi ko nang sinasabi, na maraming empleyado ng Department of Public Works and Highways na matitinong empleyado. Hindi lahat. Kaya dapat kasuhan ang may sala, Mr. Speaker. So, I know for the fact that there will be ongoing parallel investigations to the Senate and to the House of Congress and under your leadership as the Committee Chair on Public Works and Highways. What will be the basis to know that there will be a substandard ghost projects? What will be our basis? In every contract that has been approved by the Department of Public Works and Highways in whatever level, district, region, there is a plan, program of works, detailed design that is attached to the contract. If there is a deviation in the contract or in the plans, which was not approved by the Department of Public Works and Highways, then there is a substandard implementation of the project. Dahil hindi ito nakasunod sa standard plan or detailed engineering ng Department of Public Works and Highways. That's correct. The basis of our investigations, either it is a ghost project or substandard, depend upon the specifications and program of work, together with the detailed estimates. Thank you, Mr. Speaker, and good day. Majority Leader.
Mr. Speaker, I move to recognize the gentleman from the 2nd District of Caloocan, Senior Deputy Minority Leader Kong Edgar Arice, for his interpellation. The Honorable Edgar Arice is now recognized. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Speaker, our honorable colleague from Surigao. Good afternoon. Naniniwala po ba kayo na kundi ang pinakamalaking dahilan ng pagbaha sa Metro Manila at sa mga highly urbanized cities ay yung solid waste problem? Yes, Mr. Speaker. Naniniwala po ba kayo na ang ating bansa ang may pinaka-worst solid waste management system sa buong mundo? Record will show that yes, it's true. At ngayon po, siguro mga 11 bagyo pa yung darating sa atin. And sigurado po na makakaranas na naman ng pagbaha. Lalo na yung mga kalungsuran dito sa Metro Manila. Sa susunod na taon po, kung wala tayong gagawin, ay ganun din ang mangyayari at lalo pa pong palala ang sitwasyon ng baha. Naniniwala po ba kayo doon? Yes, Mr. Speaker. Kung ganun po, sa bilang isa pong dating Vatican sa Public Works, the Undersecretary of the Department of Public Works for so long, ano po kaya yung pwede nating gawin para kahit papano sa susunod na taon, sa susunod na taon, pagka makakaranas muli tayo ng pagbaha, ano ba yung pwede nating immediate action na pwedeng magawa para maiwasan o maibsan man lang yung pagbaha? Una sa lahat, Mr. Speaker, linisin natin ang lahat ng mga waterways. Number 1 yan. Habang ang ating mga waterways ay clog up, walang tubig na makarating doon sa ating mga pumping stations. Habang maraming basura ang nandyan, ang effective operation ng isang pumping station siguro 2 oras lang. Dahil karamihan ng oras noon ay nagtatanggal ng basura doon sa mga garbage tray ng bawat pumping station. Remember, there are about 71 pumping stations in Metro Manila. Pero kung ang kanyang operational capacity is only 2 hours dahil halos lahat ng oras nagtatanggal sila ng basura doon sa mga pumping station, hindi rin effective ang ating mga pumping station, Mr. Speaker. Mr. Speaker, are you familiar with the study of the JICA and the World Bank suggesting that if we will just dredge all the waterways in Metro Manila and the Department of Interior and local government could admonish all local governments to clean up all the garbage, to prevent the dumping of garbage in our waterways, at least 70% of floodings in Metro Manila will subside. Are you familiar with that? Totoo, Mr. Speaker. I am very familiar with the World Bank study in 2012. And Sinabi doon sa World Bank study, Mr. Speaker, na kung halimbawa malakas ang ulan in the Upper Marikina, mayroong about 3,200 cubic meter per second ang tubig na lalabas doon sa Upper Marikina. Hindi ito kakayanin ng ating Pasig River because the carrying capacity of Pasig River is only 900 cubic meter per second. Ibig sabihin lang po, kailangan talaga linisin natin, palakihan ang lahat ng waterways to accommodate the flow of water. Otherwise, kung di natin kayang ipadaan sa mga
river system natin dahil clog up na, itago muna natin ang tubig. Kaya there is a retarding basin that is proposed everywhere in every flood control system. Kaya nga lang po, dapat sundin talaga ito. And according to that study also, kung malilinis natin yung ating mga waterways sa Metro Manila at hindi na natin tatapunan o pagbabawalan natin o didisiplinahin natin ang ating mga local governments at ang ating mga barangays na maiwasan ang pagtatapon dito, yung pong baha na tumatagal ng 3 oras ay marireduce into 30 minutes. Are you familiar with that study, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Kasi basically, basic lang talaga po. Kailangan lang natin i-improve ang carrying capacity ng bawat waterways. At unfortunately, however, halos lahat ng ating waterways, kung hindi man may illegal construction, puno po ng basura. Tama po. So, kung susundin po natin yung recommendation na ito, ng mga pag-aaral na ito, at magagawa naman natin to sa madali ang panahon, hindi po ba gagaan ang buhay ng milyong mamamayan ng Metro Manila? Definitely, Mr. Speaker. Just let the water flow to the kung saan siya lalabas, outfall, na unimpeded. Wala hong mga basura, malaki ang daanan, yung waterways, walang problema na daanan ng tubig. Walang basura, walang obstruction, wala lahat. Sigurado ho ako ang bababa ang kaso ng baha dito sa Metro Manila. So may solusyon naman po pala, Mr. Speaker. Maliwanag yung solusyon sa problema. Kung masusolusyonan nito, gagaan ang buhay ng mga mamamayan ng Metro Manila. Bakit hindi po kaya ginagawa itong solusyon na ito? Well, Mr. Speaker, ito ho ay isang multi-agency approach. Hindi lang ho, Department of Public Works and Highways, dapat ho ang ating mga local officials din siguro or other agencies of government magtulong-tulong dito dahil this is not all about infra alone. Marami pa hong factor bakit nagbabaha. But this seems to be an immediate solution and will have a great impact not only to the lives of our people but to our economy. Sapagkat yung pagbaha, yan lang po sa C3 Road, papunta ng pier. Kapag may konting ulan, hindi na po nakakadaan yung mga trailers, trucks na nagdi-deliver po sa ating pier. O yung galing sa pier na magdi-deliver po ng mga produkto papunta sa iba't ibang bayan at probinsya, hindi na po nakakaraan dyan sa C3 Road. Simple lang naman pala yung solusyon. Lilinisin lang yung ating mga waterways. Hihigpitan lang ng mga local governments yung pagtatapon ng solid waste. Bakit hindi po kaya naigagawa ito for, as I can remember, for the last 10 years? Wala pong ginagawa ang MMDA at ang Department of Public Works na paglilinis o dredging ng mga waterways. Last 10 years po. Kaya po, ipon na yung basura, yung burak sa ating mga waterways dahil walang ginagawang proyekto na ito. Bilyon-bilyon yung mga flood control projects. Dito po sa Metro Manila, for 3 years, if I remember right, we have spent 50 billion pesos for flood control projects. Kung ginamit natin yon sa dredging ng mga waterways, di nabawasan na yung pagbaha dito sa Metro Manila. Ngayon po, gumagawa tayo ng mga kanal, gumagawa tayo ng drainage na wala namang lulusutang outlet dahil lahat ng waterways natin ay barado ng basura at burak.
Bakit po wala bang magagawa ang Kongreso upang puwersahin na ang mga departamento at ahensya na nararapat kumilos dito upang sa susunod na taon, hindi na naman ganito ang mangyayari. I'm sure, Mr. Speaker, sa susunod na mga buwan, flood control ang issue. Baha ang issue. Wala kung makakalimutan nito pagdating ng summer. Pero pagdating ng tagulan, ito na naman ang issue. Kung hindi natin masusolusyon itong problema na ito na meron namang mas madaling solusyon, baka sabihin ng mga mamamayan ay inutil na ang ating pamahalaan. Ano po ang tingin nyo, Mr. Speaker? Tama, Mr. Speaker. Kailangan lang talaga political will. Kailangan linisin natin ang lahat ng ating mga riverways, waterways. Kailangan siguro i-focus na ng mga ahensya ng gobyerno doon sa paglilinis ng daanan ng mga tubig. Alam nyo, Mr. Speaker, i-example ko lang. Yung bahay natin, mayroon tayong kanal, na-clog up ang kanal. Nakita mo, mag-overflow yan. That's a very simple flood control system. So ganoon din dito. Pag na-clog up ang waterways, ang daanan ng tubig, sigurado na po ako may baha. Can we not force these agencies to do their work and perform dredging operations in all waterways, at least in Metro Manila, because this is the showcase of our republic? Dapat lang po na itong mga involved na agencies na ito, talagang dapat kikilos na para maayos ang mga problema na ito. Yes, I join you, at kung ito pong inyong privilege speech ay marirefer sa karampatang mga committees, siguro po kailangan natin talagang ipagpilitan na gawin nila ito upang sa ganon, sa susunod man lang na tagulan, ay masasabi ng ating mga kababayan na may ginawa tayo. Dito sa Kongreso, may ginawa rin ang Executive Department. Salamat po.